news, wala na, finish na. Breaking news, Duterte Black, humilos na. Tamba Kilay Jr. nagulantang. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat ng Bayan. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Hindi talaga mga bitawan nagaganap ngayon sa politika, no? Talagang mainit na mainit. Ayun, syempre, paborito natin. Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, kundi si Banat Bay. Syempre, supportahan natin yan si Sir Banat Bay. Bisitahin nyo ang kanyang YouTube channel, mga katunay. Syempre, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs ni Sir Banat Bay. No? Ipagpatuloy natin. Siyempre, Banateros sa SMNI. Anyway, pag-usapan na po natin. Simulan na agad natin yan kasi ngayong daw panahon na ito ay may nabubuo ng Duterte Black. Yung palakpakan. Duterte Black sa Senado. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin nito, yung puwersa nila lumalakas sa loob ng Senado at maaaring maghalal ng Senate President. Ayun nga yung nasasabi ngayon. No? Na meron talagang nabubuong isang malakas na puwersa talaga dyan sa Senado. No? Yun nga yung sinasabi ko na ang oposisyon ay parang nagiging malakas. No, hindi katulad ng mga nagdaang oposisyon. Ito yung oposisyon na talagang hindi mo matatawaran, yung mahihirapan kang salagin. Ganda yan, di ba? Kasi alam nyo, mga kababayan, ang Senate President po kasi marami hong papel yan, marami hong trabaho yan. Isa na nga daw po dyan ay yung pagbibigay ng chairmanship doon sa mga komite na maghihiring, didinig ng mga batas at kung ano-ano pa. So napaka-importante ng isang Senate President, 'di ba? Kasi doon halimbawa, i-assign si Marcoleta as chairman of this, chairman si ganito, 'di ba? Mas maganda pa kung si Marcoleta mismo yung Senate President. At meron pang iba na lumalabas na pangalan na pro Duterte rin. Naku, kaya... Para sa akin, no, talagang gusto ko rin talaga maging Senate President si Kong tuloy. Kung ako ng Kong. Hindi na nga pala siya congressman, senador na syempre. No? Mas maganda talaga maging Senate President si Senator Marcoleta. Kasi talaga sa Kongreso pa lang nasusubaybayan natin si Kong Marcoleta, si Senator pala. 'Di ba? Talagang kay Senator Marcoleta mo nakikita ang pagiging transparent, no? Yan naman talaga sabihin, puro transparent binabanggit mo. Yun naman talaga ang importante. Yung maging transparent ka. 'Di ba? Lalong-lalo na sa pagdidesisyon mo. Mahirap to ibanggitin. Napakaganda ho talaga. Pakinggan ho natin itong balitan to, ha. Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, pasok pa. 20th Congress, bagong kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Block ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Block. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan. Nako, ito patay tayo dyan. Malupit ito. Senator Hindi, Alan. alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman nila, pro kayo, tano kayo. Bakit kayo? Diba sinabi nyo nun, pro Marcos kayo nangyari. Nga. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD. Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. Itong maman to kasi, matalino ito, abogado ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan. Diba? Itama natin. Let us not play politics. Itama natin yung mali. Isa talaga si Peter Cayetano sa umalma. No, kahit ako nakita ko yun eh. 'Di ba na umalma si Peter Cayetano sa pagkakadala kay PRRD. At syempre, hindi naman tayo magtataka dyan dahil alam naman natin is magkaibigan yan. Diba si PRRD at si Peter Cayetano. At nakita din naman ni Peter Cayetano na mali yung naging proseso kay PRRD sa pagkakadala dyan sa ICC. Hindi tama yung naging desisyon sa kanya. No, naging unfair. Kaya nakita naman natin, no, kahit yung investigasyon,
si Senator Cayetano talagang bumabakbak, 'di ba? Binakbak. Nagtanong nga siya kay Torre noon, eh. 'Di ba? Parang 'di ba? Tsaka si Cayetano maganda rin 'to kung magiging Senate President. Basta kalimutan na natin yung usapang 10K, ah. Wag ayan na, Senator Cayetano, wag mo nang i-open yung 10K. Okay, tama na. Nakalimutan na ng mga tao 'yan. Nakabawi ka na ngayon. Kaya okay na. Huwag mo nang i-open kahit pagkakandidato ka sa susunod na eleksyon sa 2028. Huwag mo nang i-open yung 10K. Please lang. Okay na kami sa ginagawa mo, kaya okay na yan. Maganda rin ito, pwede rin ito, ha? Kung hindi man si Marcoleta, pwedeng ito. Kasi ito, alam naman natin, katandem ni PRR dito. Peter Cayetano at Senator Mig Zubiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. Maganda yun. So you have, and there is Mig Zubiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these 4 individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Naku, maganda din yun. Totoo naman yun. Maganda naman yun. Kung si Congressman Paulo Duterte itinutulak maging House Speaker, maganda yun. Kaso nga lang ang tanong, 'di ba? Alam naman natin diyan pagdating sa Kamara diyan mo hindi nakikita yung transparent. No, pero may mga iilan talaga diyan na talagang matitino pa. Pero karamihan talaga diyan, syempre alam naman natin anti-Duterte. No? 'Di ba? Sino ba magluluklok diyan sa speaker, mga katunay? Paki-comment nga. 'Di ba ang mga magbobotohan din diyan yung mga nasa Kongreso, yung mga nasa Kamara din, sila lang din. O sa tingin nyo ba kung sakaling itulak ni VP Sara si Pulong, pwede siyang maging kung ang nagdidesisyon, yung mga kasama niya rin dyan, na alam naman natin na maraming allergic sa mga Duterte dyan pagdating sa Kamara. Hindi naman katulad sa Senado. Di ba? Yan. Palitan na yan. Grabe, ang taba. Ay, sorry. Mali. Okay. Busog na yan. Yan. So, ganda pa yan. Busog na yan. Busog na. Dapat na talagang palitan ho yan. Hindi, alam mo mga kababayan, ha? Eto lang, baka akala nung iba, naku, napaka-imposibleng palitan yan. Ang dami po niyang, alam mo na, ang daming nakinabang dyan. Pero tandaan ninyo, sino ang nagsalita? Si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang nakagawa ng isang matinding kudita sa loob ng Kamara. Kung maalala nyo yung kay Pantaleon Alvarez at saka yung kay Gloria, ang lupit nun. Bakit? Si Pantaleon Alvarez, bata ni PRRD yun eh. Pero nagawa niyang kumbinsihin ng Senado, ang Kamara, ang mga congressman, na tanggalin si Alvarez at ipasok si GMA, di ba? Oh. Tandaan niyo may alyansa pa po yan. At saka sa matinding ginawa niyan during the campaign, sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na eh. Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Palubog na kasi yung bangka eh. Bangka ng Marcos Romualdez, palubog na. Kumbaga simula na dumating yung midterm election, ako napapansin ko rin yung ganun eh. Dati nung wala pang midterm, medyo malakas pa yung aire nila eh. Medyo nararamdaman mo pa yung aire. Pero nung natapos na tong midterm election, talagang medyo nawawala na sila sa sa aire. Hindi na sila masyadong nararamdaman. No? Kung siyempre, iba naman yung sinasabi kong nararamdaman. Kung may ginagawa sila na para sa bansa, di mas maganda. Nararamdaman nila yon parang. Pero yung dati, yung parang lakas nila na madarama mo na ganun, hindi na ganun kalakas yung impact ngayon. Ibang-iba na. Diba? So, yan nga yung sinasabi ni Sir Banat Bay, na may mga may mga nagtatalunan na para iligtas sa mga sarili nila. Siyempre, lalong-lalo na sa 2027, diyan mo makikita yung mga taong ililigtas nila yung mga sarili nila. Diba? Kasi nga, kung si VP Sara, sasabihin ko nga, kung makakalusot sa mga inaano sa kanya, pagdating hanggang 2027, kalahatian yan, yari na talaga. Kaya may posibilidad talaga dyan na magbibilang ka ng mga tao na mag-over the bakod dyan. Yung mga lalabas sa usapan dyan, yung mga biglang mga babait. Oh. Ang baba na ng trust rating, ito nga negative eh. Diba? So, palubog na po yan. At alam ho nila,
sigurado ko, alam po ng lahat na tong congressman na ito, that first, the impeachment, wala na yan. Burado na yan. Sa kasalukuyang numero ng Senado ngayon, burado na yung impeachment. So, malabong ma-impeach si VP Sara. Therefore, 80 to 90%, unless talaga magkaroon ng matinding sobrang dayaan, ay panalo ng presidente yan si VP Sara Duterte. 80 to 90% na po yan. And for sure, ngayon pa lamang magsisip-sipan na yung mga congressman na yan kay VP Sara Duterte. Kasi ganyan naman po mga congressman. Pero dapat talaga, no? Dapat talaga, pagdating ng eleksyon na yan, kung sakaling makalusot si VP Sara at may mga magsipsipan kay VP Sara, kailangan magsilbing leksyon na kay VP Sara yung nangyari sa kanya at sa mga Duterte, sa kanila. No? Dapat alamin niya muna. 'Di ba? Alam ko naman siguro matalino naman yung mga Duterte, lalo si VP Sara. No? Ngayong naramdaman nila na ginawa sa kanila is kailangan ang pagkatiwalaan talaga nila is yung 100% na kahit nung binaba sila is hindi nawala sa tabi nila. Dapat ganun. Kasi kung merong mga tao na biglang babaliktad na dati ibinabagsak sila tapos wala sa tabi nila, tapos biglang yung aangat na sila uli, biglang lumipat sa kanila, ay iba yun. 'Di ba? Kaya dapat ingat. Kasi yung mga Duterte, kung tutusin, ang pansin ko sa kanila, ang kahinaan talaga nila yung pagtitiwala. Mabilis silang magtiwala sa mga tao. Kaya yun yung sinasamantala sa kanila. Kaya sigurado ngayon, alam ko yung mga Duterte ngayon is hindi na basta-basta magbibigay ng tiwala yan talaga. No? Alam na natin yan. Sigurado nagsilbing leksyon na sa kanila yung mga nangyaring yan. Medyo tumatansya yan pagka alam nilang nakupalubog na itong amo ko. Lipat na tayo ng bangka para pagka nanalo itong presidente, meron pa rin po tayong kalalagyan. Tandaan ninyo kayo mga congressman. Kung si Pangulong Duterte ay medyo hindi kayo pinakikialaman, nako, ibahin nyo si VP Sara Duterte. May listahan sa utak yan. Pag kayo nalista yan sa kalaban niya, good luck sa inyo sa political career ninyo. Kita nyo naman ang ginawa niya dun sa di ba? Talagang binaboy niya. Maaaring sabihin na natin hindi lahat nanalo, pero karamihan ng mga mabibigat na laban ay naipanalo ni VP Sara Duterte kahit nga po sa governor ng Cebu, di ba? So ibig sabihin malakas talaga si VP Sara Duterte. Kasi yung governor Cebu hindi naman matunog yun eh. Kita mo, 'di ba, nanalo. Natalo si Garcia, 'di ba? Kaya magdadalawang isip itong mga congressman na ito. Maaaring meron talagang mga aso itong si Romualdez. Masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po. Sana nga, pwedeng subukan si Pulong, no? Na tumakbo para naman mabago, di ba? Ika nga kung ang computer ay punong-puno ng virus, kailangan i-reformat siya. Di ba? Kailangan lagyan ng mga bagong software, bagong antivirus, di ba? Mas maganda nga yun. Magkaroon ng reformat. Subukan ni Pulong na tumakbo bilang House Speaker, di ba? Tapos diyan sa Senado, di ba? Magkakaroon na ng palitan, di ba? Mas maganda 'yung reformat para ang computer ay bumilis uli. Yari talaga sila diyan. Nakakatuwa yung mga ganitong kaganapan kasi umiinit ang politika sa Pinas. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili. Kita mo na, alam mo na kagad kung sino yung mga tuta ni speaker eh. Di ba pagka nilapitan mo yung amo, halimbawa kanina nagpunta sa SMN si Madam Mocha, di ba? Pumunta si Madam Mocha, dala-dala niya yung dalawa niyang tuta. Ay, tuta. Aso pala, hindi pala tuta na yun. Malaki na pala yun. Matanda na pala yun. Si Toffee, tsaka si Trooper. Dala-dala niya. Naupo dun sa sopa. Biglang dumating si Dada. Si Dada. Alam mo, ginawa nung siyempre, ang laking alimaw ni Dada, ang itim pa. Pinagtatahulan si Dada sa loob ng studio. Pambihira, oo. Buti hindi pinagmumura ni Boss Dada. Pinagtatahulan po si Boss Dada ni Trooper. Kala mo, kalaki ni Trooper tsaka ni Toffee. Ang malupit niyan, feeling nila, dinidepensa nila yung kanilang nanay na si Mocha. Sabi ko nga sa inyo ganyan pagka yung, alam mo na yung mga aso, unang po tumatahol yan pag nilalabanan mo na yung amo wala naman ako sinabing mga tapat na alaga, laging pinapakain ng mahal na dog food.
tuta itong congressman na ito, ha. Ang sinasabi ko lang, pagka, alam mo na makagad kung sino yung tuta, kung sino yung unang papalag, kung sino yung unang magsasalit. Ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang Naks naman, may manifesto of support na kagad. Wow. Hinunahan na agad no? Wow, manifesto of support na kagad. Sige, bahala kayo. Pananaw niya. 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Ayan, no. So, ito nga mga kababayan, si Marcoleta daw isa sa mga tinitignan. Pwede rin si Cayetano, pwede rin daw si Zubiri, pero I don't think si Zubiri mananalo pa bilang Senate President. Di ba kay Senator Amy din, di ba? May nagtutulak din daw. Pero among them, they will vote for the person na I think they would consider. Ito lang sa akin. Abangan na lang gusto ko si Marcoleta. Definitely. I like kahit Marcoleta to be the Senate President. Para matikas talaga, di ba? Ala Miriam Defensor Santiago. Yes. Ganon. Gusto ko talaga yun. Kailangan natin. But again, they would be compromised. Compromised in a sense that, syempre magbobotohan yan. Ang maaaring maging compromise ka pa nga niyan ngayon is si Cayetano. Bakit? Kasi kahit pa paano, si Cayetano, friendly with the pro-admin, friendly with the other people, and friendly with the Dutertes. Di ba? Alam natin yan. But transparent. the thing is, okay din ang stand niya pagdating sa mga Duterte. Okay. Kita nyo naman, naging vice president ni PRRD. Yes. Naging secretary niya. As in, katiwala niya, katabi niya all throughout his term. Hindi bumitaw. And until saka nakita naman natin yung si Cayetano talagang hanggang ngayon may pa rin. Hindi pa rin siya umaano kay PRRD, di ba? Hindi katulad nung iba, no, na kasama ni PRRD na tumalikod sa kanya. Pero si Cayetano nandiyadyaan pa rin Napi, unang nagsalita yan si Cayetano, di ba? Ibig sabihin, maayos ang tayo niyan. Yung iba, ayaw dyan dahil nga kay Maka Marcos. Ewan ko kung nagbago na utak ninyo mga tatanga-tanga kayo. Hindi, sa totoo lang, ang daming galit na galit dyan kay Cayetano dahil inaway nila yan si Cayetano noon kasi nga, ang nagkikiskisa dyan si Bongbong Marcos at saka si Cayetano. Nagsisi na ba kayo? May pinagtatanggol ninyo? Yan ang kumidnap. Kasi talagang talagang binabasag ni Cayetano noon si PBBM. Dati, tungkol sa bigas sa 20 pesos. Ay, ako na sabihin. Yan ang dahilan kung bakit napunta sa dahig si PRRD. Tapos sino una nagtanggol? Si Cayetano. Ano ba ibig sabihin ng Senate President? Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President? Ipaliwanag lang natin ng bahagya, Isa sa kapangyarihan ng Senate President, presiding officer sa Senate. Ibig sabihin, siya may hawak ng nagko-control ng Senate sessions. Siya nagdi-decide kung sino dapat magsalita during debates. Siya nagro-rule ng point of order. Yung point of order, shut up, ganon, parang ganon. Refer bills and resolution to appropriate committees. Ibig sabihin, siya nagdi-decide. Ay, napaka-importante nito. Kung ano yung mga uunahing bills, di ba? Kailangan talaga dyan ang maupong Senate President yung talagang karapat dapat. Kaya mga katunay, kayo sa comment box, comment nyo kung sino ang karapat dapat sa kanila. Diba? Ayan, yung mga narinig nyo na mga may posibilidad na maging tumakbo dyan sa pagiging Senate President. Kaya maganda rin sa July para malaman natin kung magkakaroon talaga ng pagbabago sa Kamara at sa Senado. Sa Kamara siguro wag na natin anuhin. Kumbaga wag na natin ilabas na natin kasi parang malabo pa sa ngayon. Sa ngayon Pero sa Senado yan na lang ang abangan natin. Di ba? Hirap kasi dyan sa Kamara. Mahihirapan tayo dyan. Hindi natin alam kung kahit naman tayo gusto natin. Sige, may manalo, maiba naman. Pero nako. No comment na lang. Kasi pwede niyang tenga So, siya kasi yung nag-refer ng bills and resolution to appropriate committees. Administrative head of the Senate. Oversee the Senate budget, personnel, internal policies, signs official documents and communications of the Senate. Yan. Line of succession to the President. Ibig sabihin, third in line to the President after the Vice President. And the Speaker of the House. Ibig sabihin, dapat talaga matalino. Ibig sabihin, abogado. Marcoleta. Sana. Kaya nga perfect dyan si Marcoleta May become acting president if the president and vice president are both unable to serve under Article 7, Section 8 of the Constitution. Marcoleta. Ibig sabihin po, mga kababayan, kung talagang medyo hindi nakakayanin ng dalawa, ito na hong Senate President, ang papalit. Acting president, ika nga. So, kaya nga, hindi dapat natin ito, wag natin na dapat talagang sa tingin ko dapat talagang palitan na po si Chis Escudero dahil alam niyo naman si Chis Escudero the champagne parang pag siya naging presidente wala din, parang ganun din
Wala pa rin magbabago eh. guy of First Lady Lisa Marcos, di ba? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat ng Bayan. Ayan, syempre natunghayan din natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.